Hello Crowellas! Mabuhay! This is Gazel Ortega and welcome back to my YouTube channel. Hey! What's up everybody? At syempre, ngayong wala pang mga activities ang Miss Universe Philippines ay pag-uusapan natin yung mga bakit ba sila mananalo sa Miss Universe Philippines. Lahat halos ng kandidata, syempre itackle natin yan. Ang uunahin natin for today's video ay Alexi May Brooks. O, di ba? Naka-yellow din ako for today's video kasi gusto ko yung kanyang yellow gown doon sa kanilang evening glam. So, kung ang Miss Grand International ay merong 4 Bs, which is body, brain, beauty, and business, ang Miss Universe Philippines ay feeling ko 4 Bs and 4 Ps. Di ba? Ang wala ang Miss Grand ng ganyan, nakakaloka. 4 Bs, brain, body, beauty, and business, at 4 Ps, personality, pasarela, presence or presensya sa stage, and voice and projection. Ayan ang ating pag-uusapan sa mga contestant sa Miss Universe Philippines. At uunahin nga natin si Alexi May Brooks kung na-check ba lahat niya ang 4 Bs and 4 Ps. So, isa-isahin natin to ng bongga. Dito muna tayo sa 4 Ps. Parang 4 Ps lang, parang pangtawid ayuda sa mga mahihirap. 4 Ps. Charot lang. First, natin mag-uusapan yung personality. I like the personality of Alexi May Brooks, kung paano niya tinitreat yung mga kapwa niya Ilongga, kung mga fans. Hopefully magtuloy-tuloy kasi personal ako nag-message sa kanya at nag-message back sa akin. Gusto ko yung mga ganyang beauty queen, yung mga hindi scene zone. Yung mga hindi feeling celebrity. Kung narinig ng ibang beauty queen, kayo ang tinutukoy ko. Pero yung Alexi May Brooks ay, so far hindi ko siya nakikita, but sa social media, ang kanyang personality is very good. Next, ating pag-uusapan ay pasarela. So, ibig sabihin, personalities niya is check. Next, ating pag-uusapan ay ang kanyang pasarela. Pasarela, so far, so good. Not so very good. O, ganon. Kasi meron pa siyang i-improve. Meron, kailangan labutan pa niya ng bongga. Pero sa ipinakita sa niya, sa Miss Iloilo, at ipinakita niya sa press presentation, ay nakukonvince ako na maybe gagaling talaga siya sa pasarela. At lalong-lalo na nung nalaman kong belong at kasama siya sa Aces and Queen. So, nakukonvince na talaga ako na magiging magaling sa pasarela etong si Alexi May Brooks. Ayun! Next, natin pag-uusapan, presence, stage presence. Meron nga ba siya nun? Yes. I believe na meron siya nun. Dahil ako mismo sa dalawang mata ko, nakikita ko na ang bongga-bongga ng stage presence na meron si Alexi May Brooks. Ngiti, dating, forma, wow, amazing. Hindi dahil atleta siya, hindi dahil atleta siya na turn beauty queen na pak na pak. Kung wala siyang presensya, mapapansin nyo ba siya? But grabe, amazing talaga din yung kanyang stage presence. Iba yung kanyang aura. Iba yung kanyang charisma when it comes sa stage. Punta naman tayo dito sa pang-apat na piece. Voice and projection. Yon ang kailangan niyang i-work out ng bonggang-bonga. For me meron na siya. Pero yung voice at projection ng isang beauty queen ay medyo hindi pa niya, ano ba tawag doon? Hindi pa niya naisa sa puso ng bonggang-bongga. Pero yung voice at projection bilang Alexi Brooks ay wala na, may problema doon. Perfect na yun sa kanya. Pero ang hinahanap ko yung bilang beauty queen. Okay? So, malinaw tayo dyan Kailangan pa niyang
Aurahan ng bonggang-bongga with poise and projection ala Pia or ala Catriona o ala Beatrice Luigi Gomez. Ayon, mga ganong leveling ng poise and projection. So, punta naman tayo dito sa 4Bs. Ito yung mga talaga lang namang napaka-importanting aspeto. Importante din yung 4Bs. Huwag niyong kalimutan yan. Talaga lang namang importante din. Pero, etong 4Bs na to. Body. Come on. I love the body of Miss Alexi Brooks. I love the bone structure. I love the masculine. Masculine? Ano ba? Ba't ako nag-i-English? Alam mo namang hindi ka marunong. Hindi na. Marunong naman. Pero alam mo namang hindi ka masyadong bihasa. Ba't ka nag-i-English, Gazel Ortega? Yung ano ba? Basta yung pagka-masculine niya, lesson lang yan ng bonggang-bong. When it comes sa body, kasi yung grobe, yung papuwet, pabubilyo, panalo, hindi siya na ano doon, hindi siya magpapakabog doon. At saka ang bongga talaga ng katawan ni Alexi May. Parang ang kinis-kinis niya, brownie skin na, ang kinis-kinis, amazing. Mga ganon, I love her skin, promise. Kasi kakulay ko siya Hindi lang dito kasi mukhang may filter. Kakulay ko talaga siya, promise. Kakulay ko sa Alexi May Brooks. Feel na feel ko. Next, puntahan natin yung beauty. Ang tinatawag na Black Barbie. Alexi May Brooks na yan. Wala na. Kung sa Pilipinas ka, Black Barbie, Alexi May Brooks, walang duda. To be honest, sa lahat ang sumali dito sa Miss Universe Philippines na Black Barbie, siya na ang pinaka sa lahat mula noon since 2020, siya na ang grabe yung eksena, yung beauty. Although si Miss Bulacan, ganun din, maganda din, pero iba din yung ino-offer ng Alexi May Brooks when it comes sa beauty. Kaya, I love that. Yung basta, nakaka-inlove siya. Nakaka-tomboy. Tomboy na ako. Promise, ganun ko siya tinitingnan. I love her beauty. Yung iba hindi bet, ako gustong-gusto ko. Puntahan naman natin yung business side. Business side, I don't know kung ano ba tawag dito, kung perfect nga ba ito, knowing na itong mga Pilipino na to ay mahilig sa mga skincare, pampaputi, chingkeme. So, hindi ko naman minimenos dyan sa Alexi May Brooks kasi pwede naman siya mag-promote kahit hindi pampaputi. Pwede naman siya mag-promote ng lipstick, makeup, etc. Tanning skin, hindi naman pwede lahat naman ng beauty products ay magpaputi. O diba? So, palagay ko once na ipanalo niya ang competition, pwede din siya sa business ng Miss Universe Philippines. Marami din sigurong mga ano ba tawag dito, mga sponsors na pwedeng kunin si Alexi May Brooks para maging model nila. Kasi knowing her, damit, o diba, hindi lang naman beauty products ang business side, diba, damit, o mga lechon manok, mga ganyan, mga Tupperware, mga ang daming pwedeng inegosyo. Kasi nakapokus lang kasi yung iba sa business night is all about skincare, di ba? But, kung isa kang beauty queen, pwede kang mag-endorse ng makeup, pwede kang mag-endorse ng lipstick, pwede kang mag-endorse ng eyeshadow, pwede kang mag-endorse ng tanning lotion. Perfect yung sa kanya. Pwede kang mag-endorse ng damit, pwede kang mag-endorse ng shoes. So, it's not all about the skincare, kung paano ka pumuti. Kaya, pak na pak pa rin para sa akin yung business side ni Miss Alexi May Brooks. Dito na tayo sa pinakabongga, brain. Questionable pa ba yun sa inyo? Brain. Kung ako wala, brainless. Hindi naman ako brainless. Para ano lang, brain loading. Kumbaga, yung brain ko is buffering. Mga ganun level, kumbaga, alanganin, diba? Pero yung Alexi May Brooks, kung patawad kita. Kung may hihingin akong brain kay Alexi, kung Lord, pahingi naman ng konting talino ni Alexi May Brooks. Hindi naman, may talino naman ako, kaya lang konting pagka-eloquent ni Alexi May Brooks. Para bongkong-bongka, di ba? Parang pero tingnan mo, haircut ko, Alexi May Brooks na. Kulang na lang kukulutin ko to, di ba? Piling ko magpapakulot ako dito sa Miss Universe Philippines. Try ko nga.
Pupunta kasi ako, 'di ba? Papakulutin ko 'to. Tapos ipaano ko 'to, palinis. Tapos parang Alexi May Brooks ng akla na ako. Ayun guys, ginawa ano. Promise guys, kung 4Bs and 4Ps, check na check talaga yan ni Alexi May Brooks. Brain, body, beauty, business, personality, pasarela, presence sa stage, poise and projection. Kaya naniniwala talaga ako na Alexi May Brooks will be the next Miss Universe Philippines. There you go guys. Maraming salamat at sana ay mag-comment down below kayo tungkol sa inyong reaction sa aking 4Bs and 4Ps. Lahat ng mga candidates ay ano natin, bibigyan ng 4Bs and 4Ps kung meron niya ba sila. Siyempre, di ba? Yun kailangan sa atin ng Miss Universe Philippines. Maraming salamat. Mag-comment down below lang kayo ng inyong mga violent reaction at mga views and opinions. At tayo doon ay magbalitaktakan ng bonggang-bongga. This has been Gay Salordaya. Maraming salamat po. Paalam!